Dating gawi. Dating gawi. Kakatapos ko lang gumawa ng ito, Mikil na PV 1000H. Ngayon, ito. Balik Trident na naman tayo. Nakaraan natin is itong iMix naman ito galing Batangas, hindi pa na pick up. Ngayon, ito naman, Trident na C18, violet panel pa rin. Ngayon, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Nakalimutan ko yung pangalan Dalawang unit ito, via Lalamove. Binadala lang dito via Lalamove. CE18 and then CE30. Yung isa CE30 yun, nakakarton na yun Yan, dalawa to. Ito lang pinapauna muna. Ito muna unahin natin, syempre. Shoutout ng marami kay Bossing, isa sa mga solid supporter din natin to. Salamat kasi tayo yung pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Okay? Ngayon, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung trabaho natin. Issue nito ay, tinisting ko na naka-protect yung isang channel. Naka-protect dito. Ngayon, naka-plug sa may valve. Pansinin nyo. Okay, on natin. Okay, naiwan yung protect ko. Kung mapapansin nyo, naiwan yung protect. Ngayon, meron ako napansin dito. Na-repair na or ni-repair ni Bossing ito. Kasi, kung mapapansin nyo, naka-fix bias na siya Naka-fix bias na siya. Tingnan natin kung ano yung bias na ginamit. Dalawang 1K, tama. 2K naman. Dito, okay, 2K. Tama rin naman ang Phoenix nila. Pero, bakit dito ay naka-protect? Ulit natin. Tapos sukat tayo ng biasing. Okay. Yan, bago natin maklasin to or ito-troubleshoot ng todo, siyempre magpo-promote muna tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe naman kasi nga sabi ko, goal ko ngayong taon, sana matupad yung 100,000 subscriber. Okay? Sana matupad yung 100,000 subscriber sa YouTube. Makakamit ko yan or matutupad yan sa tulong nyo. Okay? Kaya humingi ako ng kahit isang subscribe lang nanggaling sa iyo. Ikaw nanonood ngayon. Okay? Subscribe. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay? Puro halos power ang panggawa natin. Ngayon, ito, troubleshoot tayo. Dito, natin dito yung bias nya. Walang bias dito. Wala, zero. Baliktarin natin, test prod natin. Makabaliktad lang. Wala zero. Zero bias. Ngayon dito, okay dito, may bias dito. Okay, good yung biasing dito Kung saan pa yung good, ayun, nawala na yung protect. Putik, sakit pa naman ng kanyan. Sakit pa naman ng itong unit yan, minsan yung naiwan yung protect. Or delay lang. Diba? Nawala naging normal to. Naging normal yung channel 2. Delay lang siguro yung tapos ko niya pagka baba ng protect niya. Ngayon, walang bias dito. Dito normal. Ngayon ang gagawin natin, baklasin natin parehas yan. Diskarte tayo ng sarili nating diskarte para may balik na sa dati yung unit ni Bossing. Okay? Kalasin ko muna. Okay guys bali eto na. Nakalas na natin. Kinalas na natin yung dalawang board. Kasi kukuha tayo ng reference or pag-aambingan. Ngayon, meron ako napansin, pinutol pala nila yung sa linya dito. Hindi ko alam kung anong linya. Mamaya matrace natin to. Ito pinutol Inangat. Siguro may problema dito. Kaya inangat yan. Tapos ito mali to. 3.3. Dapat ang nakalagay dito is 2.2 ohms lang 2.2 lang ang nakalagay dito. 2R2 lang to. Pansinin nyo to sa kabila To. Yan, 2R20.
Meaning 2.2 ohms lang yan. Yan, 2.2 ohms lang. Ang nilagay dito ay 3.3. Okay? Pati itong isa na open na rin eh. Yan natin check natin. Na open na rin itong isa. To. Ito, open na ito wala nang reading Meron man, na lang yan. Connection papunta sa ibang linya. Okay? Ngayon, palitan natin to. 3.3 siya, 3.3. Orange red. Ngayon, palitan natin ng dalawang 2.2 ito. 2.2 ohms lang. Ito, magkatabi na to. Kasi kung i-check mo siya dyan, ganito siya Ito siya Yan, dapat shorted. Okay? Ngayon, palitan natin to. Tama naman to dito 2K, tama naman tong 2K. Okay, ito lang. Tapos yung diode na to, check pala muna natin. May shorted na, buo. Okay, buo naman. Palitan lang natin to muna ang dalawa na to. Okay, tsaka testing natin ulit. Napalitan na natin 2.2 ohms yan. Red, gold. Yan, red, gold. Okay, ngayon balik mo natin yung supply. Tingnan natin kung ano yung maging kalabasan dito Okay. Tapos nung nakaraan wala itong biasing Ngayon check natin. Ngayon switch on ko. Okay, hindi naman umilaw to. Kapag umilaw ito, fault yan. Meaning may problema. Hindi naman. Okay. Ngayon, sana magkaroon ng bias. Wala pa rin. Meaning may problema. Wala namang fuse to. Wala pa rin talaga. Mukhang ni-repair pala ito. Baka may nasira pa dyan na ibang pyesa Wala pa rin. Wala Ngayon, check natin tong diode kung merong supply. Ito meron. Tapos dito meron din. Meaning goods. Okay. Bakit wala siya? Check ko muna to kung orange ba ito or red to. Red, tama naman pula. Ngayon, double check muna ako kung bakit wala pa rin biasing to. Double check muna ako. Maring dito sa may preamp na niya, sa may op amp niya. Check ko muna dito, baka may mga na-open o ano man. Okay? Hard trouble. Ito talaga pag SMD. Ngayon meron ako napansin dito. Kinumpare ko dito sa may kabila. Hindi ko alam kung alin sa kanila yung good. Pero dito sa kabila kasi parang good yung bias niya. Dito yung transistor na to, hindi ko alam kung 551 to or 5401. Hindi ko pa gano'n nasilip. Ito, tingnan nyo. Ganyan yung reading niya. Pagka dito naman sa may isang board, okay, goods rin naman. Pero kapag i-reverse natin, tingnan natin okay, may reading siya na konti. Dito naman wala. Sa kabila parang leak yung dating niya Dito wala wala makitang reading or wala kang mabasang na resistance. Dito meron siya Okay, ngayon dito naman same din dito ito, ganito siya. Tapos dito naman dapat ganyan no, mataas. Okay, duda ako dito sa dalawa. Ito tsaka ito. Try ko muna tong palitan. Okay, pagtan natin anong value kaya nito. Hindi kasi tayo naka-open camera Open camera sana mas mabasa may ito. J1.
G1 siya, mapapansin nyo, G1. Yan, G1 ito, 546, ako niyan, 551. Tapos ito naman, G1 din. Okay, parehas 551 siya. Parehas 551. Ito, and then ito. Try natin palitan, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Hirap na hirap ako. Ito, uling palit ko pa nga ito. Yan, pinalitan ko to. Ito, pakita ko lang sa inyo yung mga pinagagawa ko kasi haba, ilang oras na tong kinukot-kot ko. Minsan nagkakaroon ng bias, minsan wala. Ito, pinalitan natin to. Itong value nito ay 2L or 5401 ito, 2L. May pamalit naman tayong SMD. Ito siya. Yan. Kalintulad lang yan sa may kabila. Ito, 2L. Yan, 2L yan. 2L, G1. Tapos ito, G1 din to. Okay? Ayun, same lang to dito. Sana, balik tayo rito. Same lang to dito. Ito siya, Ito, pinalitan natin to. G1. Tapos G1. Tapos 2L. Ito, pinalitan natin kasi leak siya. Leak, kapag tinister mo, merong palo na konti sa may resistance ng konti ba. Kaya pinalitan na natin. Ito, inulit natin ha. Dito kasi, halos na check ko na lahat to Tapos ito, nag-change value rin to. Ito, 10K. Para sila nito. Itong dalawa. Ito siya, ito. Yan, 10K. Value niyan, yan, 102. Yan, or 1,002. Yung 1,000, dagdagan mo ng 2 zero, magiging 10K yung value niyan. Ano to? 10K. Okay? Yan, tapos, ano ba? Ito, 2L, 551, G1 ito, G1. Tapos ito, pinalitan ko pa nga ito yung optocoupler na to. Pinalitan ko pa yan. Sana yun? Ayan Kasi nangangalawang. Akala ko dyan galing. Pinalitan ko, ganun pa rin Pambira na yan. Tapos ito 2.2. Ngayon, ito yung magiging bias nila. Tama naman yung 2K na yan Tama naman yan. Ngayon, naka-range ng 2.5. Pati ito, binalik natin Okay, switch on natin. Sakit sa ulo. Although, sabi nga ni bossing nito sana hindi ako mahirapan daw. Mukhang tama nga yung pagkasabi niya. Kapag ganitong SMD kasi, tapos nakutkot na, talagang mapapalabang ka ng gusto. Although, dami na rin natin nagawa nito Wala nga, ayusin natin. Set up natin. Okay, ayan. Ngayon, dito tayo. Kasi kanina, minsan meron, minsan nawawala. Ayan normal na siya Diba? Nag-normal na Tapos, dito, ayan Diba? Tapos, ito yung isang channel ayan, pares lang 0.25 magpo 0.26. Maganda kasing bias na ganyan. Hindi siya ganun kainit. Okay, magpo 0.26 lang. Okay na. Inahirapan talaga ako. Yung pinakahuli na pinalitan ko, ito talaga siya. Ito to. Yan, yung 2L dito yan banda. Ito guys, sa ganitong troubleshooting na walang bias or minsan umiilaw dito, mag-focus lang kayo dito sa area na to. Yan, focus lang kayo sa area na to, sa OP amp na to. Yan, focus lang kayo dyan. Mula dyan sa may transistor na to. G1 and then 2L lang naman yan. Kung wala kayong SMD na ganitong transistor, pwede kayong gumamit ng malalaki tulad nito. Pwede yan. Kaso lang, iti-twist nyo. Titingnan nyo yung pin-out niya sa may Google. Kapag hindi nyo iti-twist yan, susundan nyo yung paa nyan, kanyan, baliktad or salisi, kailangan i-twist nyo. Dati na wala akong SMD, ganito rin ginagamit ko. Mas matibay pa nga to Pero ngayon kasi meron tayong SMD, may G1 tayo and then 2L G1 meaning 551. Yung 2L meaning 5401. Okay? Ngayon, pwede na to. Pwede natin balik to. Ito, normal naman yung bias dito. Naka-fix naman na to. Hindi na natin gagalawin yan. Ngayon, balik natin. Tapos, kung bakit ito putol. Bakit putol ito? Ito, bakit putol ito?
Oh, tinanggalan ng nila, oh. Yan yung alamin natin ngayon. Okay? Kung bakit putol yan. Ngayon, balik natin to. Balik natin yung dalawang board. Tapos ito, kuha ko muna to. Ilinyahan ko muna or dudugtungan ko. Binalik na natin yung dalawang board. Tapos, eto. Ginampla natin to. Naghinang tayo doon kung saan yung linya nya. Ito, yan. Kung saan linya ng naputol. Tapos dinugtong natin dito. Okay, tingnan natin ha. Kung ano maging labasan ha. Okay, kung natin. Okay, nag-trigger. Nagiging good dito. Pansinin nyo ito. Naiwan yung protect. Malamang pinutol nila yan kasi hindi bumababa yung protect. Marami na ako na-encounter nito. Sakit ng ganito to. Kahit good yung bias, nagpo-protect pa rin siya. Tingnan nyo, good yung bias niya, no? Okay. Tapos dito, oh, good na. Okay, good na yan. Wala, ayaw talaga, oh. Ngayon, kapag tinanggal natin to, tuloy natin ulit. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Naiwan pa rin. May naiwan pa rin, oh. Nasakit talaga nila yan. Okay. Marami na akong nagawa ng ganyan, eh. Ngayon, hanapin natin yan kung saan yung galing yung protect niya na naiwan. Manibagong trouble na naman. Okay, mali, eto na. Lintik na yan. Ginawa natin ay, sa totoo lang, hirap i-trace to or hirap i-trouble yung ito klaseng sira, eh. Dami ko na encounter nito na hirap din ako. Ang ginawa ko ay pinapalitan ko na halos lahat dito. Hindi ko muna ginalaw tong sa may relay section. Kadalasan kasi dito yan yung mga nagpo-protect. Dito yan. Ngayon, ito 2L ito. 2L, 2L, tapos ito 2L. Tatlong 2L. Yan, ito 2L, 2L, 2L. Tapos ito naman G1. Ito pointer ng tester natin. Ito G1, 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 G1. Apat na G1, tatlong 2L. Yan, pinapalitan natin. Ito na siya, oh. Yan. Napalitan na natin yan. Para kuwan siya. Isang galawan lang kasi mahirap mag-check pa isa-isa yan. Minsan pag chine-check mo buo, pero nagmamalfunction. Ngayon, pwede natin balik to. Ngayon, yung naputol na yon, dito nakakabit yan, ha. Dito. Sa may pangalawang pin. Sana yung tester natin. Ito to. Sa may pangalawang pin. Ito to. Yan. Diyan yan nakakabit yung naputol na linya. Kung mapapansin nyo, sa pangalawang butas, oh. Okay. Ngayon, itong wire, i-connect natin siya dito. Yan. Diyan siya nakakonek. Okay. Diyan yan. Papunta yan dito sa may pin 2. Okay. Ay, balik natin. Testing natin ulit. Ay, balik na natin to. Kaso napansin ko parang delay pa rin yung protect nya. Oh, naiwan pa rin siya, oh. And then minsan nawawala naman siya. Bihira na yan, oh. Sabi ko sa inyo, na mahirap yung ganitong trouble din, eh. May time na okay siya. Try natin bunutin yung main supply. Okay, clip protect siya. Dito naman, bunutin natin to. Okay. Dapat ganito siya sa kabila. Dapat ganito sa kabila, oh. Nag-normal siya, oh. Ba, nag-normal. Pansinin niyo ito. Nakahang ito. Oh, halos pares sila, oh. Pansinin niyo, naiwan yung protect ending clip. Meaning, may problema pa talaga. Okay?
Sabi ko sa inyo eh, hirap ng trouble na ganito eh. So rin natin ulit to. Next move ay, ito pinag-iinang natin to. Nininang natin lahat ng paamunan nito. Yan, 5551 lahat ito eh. 5 na yan. Tapos ito, na-open yung kan dito, iba rin pala reading nito. Pinalitan na rin natin ng 2.2 ohms. Ayan, 2.2 ohms yan oh. Ito good pa to eh. Good pa to dito. Ito pinalitan na rin natin. Okay. Ano pa ba? Ayun lang, ininang muna natin. Ngayon, tingnan natin. Sabi ko sa inyo eh, hindi biro yung itong klaseng trouble eh. Kaya bali mag-trouble ka ng sunog-sunog kaysa ganitong halos ka wala ka makitang sira, pero may sira. Ngayon, balik natin yung mga kable muna. Kahit yung sa relay section lang muna. Okay. Tapos dito, ayan, nakakunik pa rin itong pula. Yan yung pinag-jump natin. Yan, tingnan natin kung ano magiging labasan. Kanina umilaw yung clip, protect and then active. Wala na. Okay, nauna pa nga siya bumaba oh. Ngayon, sana naging okay na nga. Balik natin to. Yan, balik natin. Tapos balik natin. Babalik na natin yung mga supply. Hindi na tayo magsukat ng biasing kasi kita nyo naman yung biasing niya kanina eh. Audio test na lang tayo. Okay, magkakabit ako ng speaker para malaman natin kung goods na siya. Sana goods na para makausad naman tayo, makagawa naman tayo ng ibang gawain pa. Meron pang CE30 ito eh. Meron pang CE30. Okay. Ayan. Input. Okay na to. Naka stereo. Ay, laptop natin hindi pa pala buhay. Ngayon, inabot na tayo ng dilim. Ayun oh, alas 6 na ng gabi. Hindi pa rin natin mapatino. Kung kanina natagalan tayo dito sa isang channel, ngayon dito naman. Grabe, sakit sa ulo. Nawala na yung protect niya. Ang problema, alam ko na kung bakit. Hindi pala sa protect yun. Yung putol na linya na to, hindi sa protect ito. Sa clip ito. Yung pangalawang wire na to, itong pangalawang wire, tapos sa pangalawang wire na nandito, sana focus ka, yung nandito pangalawang wire, yun yung magkapares sa clip. Yung clip dito, ang isa pala sa concern dito ay kapag binubulyum mo siya, nagki-clip siya. Pwede ko, pakita ko na lang ang disenyo para kahit papaano may idea kayo or baka sabihin nyo puro lang ako kwento. Pakita ko na lang sa inyo. Gusto ko lang kasing medyo mas mabilis yung trabaho Ngayon, hindi natin siya ilalagay dito. Hindi ko siya ilalagay dito kasi nga putol, magwa-wire pa tayo. Ngayon, dito natin siya ilagay sa may kabila. Pwede naman to kahit pagpapalit-palitin Sige, teka lang ibalik ko na lang muna ulit ito. Okay, ito binalik ko na. Ito, troubleshoot ko na nga sanang ulit Pero pakita ko lang muna sa inyo. Yan, nakabalik na. Ngayon, play ko tong laptop. Okay, switch on natin. Pansinin nyo, mawawala na yung protect dyan. Nadali ko na yung protect niya nawala na. Ngayon, naka-play yung laptop. May input yan, tapos may speaker yan. Pansinin nyo. Diba? May kindat-kindat siya wala palang speaker. Lagyan ko na speaker. Ito channel. Yan, channel 1. Yan, may audio. Umilaw yung signal, umilaw yung clip. Diba? Kaya pinutol yan. Dito nakakapit yan sa may clip. Bira na yan. Ngayon, meron akong napansin dito. Sa totoo lang, itong 1820 na to, kapag mag-trouble to ng clip protect, grabe, sakit sa ulo. Kaya siguro ginawa nila, pinutol na lang nila. Kaso nga lang, nagpo-protect clip naman Ngayon, ito siya. Ito, napatino natin to. Sawa ng Diyos, napatino natin to. Ngayon, meron akong napansin dito.
Itong isang side na to, ito. Yung ito ay ground, tingnan ko. Saan na ba? Yung gitna ay wala akong pwesto niya. Ilalim ground. Signal itong dalawa. Signal ito. Tapos ito ground. Ngayon pansinin nyo kasi meron siyang voltahe na nilalabas. May voltahe siyang nilalabas. Ang haba na yung video natin. Ngayon dito ko na lang siya itusok kasi naka-common naman to Okay, teka lang Okay, ganyan lang muna siya. Tingnan natin kung positive or negative yung voltahe. Ngayon, switch on natin. Wala na kayong makitang indicator, nakabunot na. Ngayon, ito, pansinin nyo to. May voltahe siya negative pala yung voltahe dito. Ngayon, balik tayo natin yung test prod. Ito, negative may voltahe siyang 12 volts. Diba? May 12 volts siya signal yan. Ngayon, ito yung good na napatino natin. Ito wala to. Dapat wala to. Kasi signal yan wala diba? Yan yung hanapin natin or i-trace natin kung bakit meron siyang voltahe dito. Hanapin natin. Putik na yan. Balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko. So, hindi na ako mapakali. Halos lahat nagawa ko na. Ganun pa rin. Ito, tinanggal ko na yung board. Kasi, meron akong napansin. Ito. Meron pa. Marami tayong napapansin. Or, marami talaga dapat pansinin kapag nagto-troubleshoot ka na. Okay? Ito. Para may idea kayo. Kasi yung sabi ni Bossing daw, nung unang bili pa lang niya, ganun daw talaga to, putol daw talaga yung linya dyan. Ito, putol daw talaga ito. Ngayon, sige. Itong pin na to, itong pinakagilid, focus, yan. Itong pinakagilid na to, tapos pangalawa sa gilid dito. Tapos pangalawa sa gilid sa may kabila dito. Yan yung linya ng clip. Pansinin nyo testerin ko siya ito, ganito. Meron siyang resistance, di ba? Meron siyang resistance Ngayon, pag ikumpara natin sa kabila yan, ito, tsaka pangalawa sa may gilid, silalim, wala wala ring resistance. Okay? Wala. Dapat wala yan talaga. Ngayon, naghahanap ako kung bakit ganun. Wala akong makitang problema. Kukumpara ko naman na ulit, halos goods naman. Sa totoo lang, halos manikwan na ako nito. Mapanghinaan na ako ng loob. Sabi ko, bukang di ko kakayanin. Hanggang sa naisipan kong baklasin na talaga yung board para masilip ko yung ilalim. Ito siya. Ayan. Ngayon, nung nakalas ko siya, pansinin nyo. Ito, nagkadikit to. Di ba? Pansinin nyo, baka sabihin nyo, bagong hinang yan. Lumang hinang na yan, luma pang hinang yan. Isa lang tinitingnan ko rito, kung sabi ni Bossing, pagkabili pa lang, ganito na talaga siya, maaring factory defect. Pero, nung dineliver siguro sa store, ganun nga, problema, boss, nagkiklip ng, habang pag binubulyum natin, normal naman tunog niya kaso nagkiklip, nagsasabay sa may signal. Ngayon, di nila mahanap siguro yung problema. Hanggang sa, putulin mo na lang. Kaya pinutol siguro to. Kwan lang yan isa lang yan sa tinitingnan ko ang gulo Kaya siguro pinutol. Ngayon, dapat ititrace kasi ako, pipilitin kong may balik ito. Nakakaya naman pag hindi natin may balik, di ba? Na maayos. Ngayon, kaya nga, sabi ko bakit ito, nagka-short ito. Dapat wala yan. Pansinin nyo, 1, 2, 3. Pangatlo yan pangalawa at saka pangatlong linya. Kapag pinaganon mo siya, pag binaliktad mo, mapupunta yan dito. Dito. Ayan, pansinin nyo, short na yan short Samantala, dito sa isa, dapat open yan. Open. Kasi hindi ka pwede magkakasama-sama yan Diba?
Yung linya na isa dyan ay papuntang signal. Itong isa na to, signal to. Ito, signal. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dyan, putulin muna. Putulin or tanggalin natin yung short nya. Wala akong papansin nyo, hindi bagong hinang yan. Oh. Lumang hinang na yan. Tanggalin natin to. Yan, i-open natin. Okay, open na. Ngayon, nag-open na yan. Testerin natin. Testerin natin ha. Grabe yung paghihirap ko dito sa dalawang board. Ito, hirap na hirap ako dito. Papunta pa dito. Ngayon, pangalawa sa taas, tapos pangalawa sa baba. Pansinin nyo, wala na yan. Open na, di ba? Open na. Okay. Ngayon, pwede natin patugtugin to. Sana madali na. Okay. Grabe naman to. Ngayon, teka lang, ipisto natin. Ikabit ko muna to dito para hindi tayo mahirapan. Okay, bali eto na, naibalik na natin yung board. Kahit na wala lang muna yung speaker, audio input lang para makita lang natin kung ilaw pa rin yung clip dito. Okay? Ngayon, on natin. Ayan, hindi na kumindat yung clip dito. Sa nakaraan, kapag on mo, kumikindat yung clip dito. Ayan, nakalaptop natin, gumagana. Volume natin. Okay na diba? Kaya tudo pa natin yan Hindi na umilaw yung clip diba? Success. Kung hindi ko pa tinanggal yung board sa heatsink dito, hindi natin makukuha yung problema. Kasi halos nasuyod naman na natin lahat halos napalitan na natin yung sa tingin natin na may problema. Yung pala, yung linya nagkadikit. Hindi ko alam kung factory defect or ano man yan. Basta ang importante, nakita natin yung problema. Ay balik natin sa magandang connection. Okay? Ngayon, balik ko sa heatsink. Okay na to, sure ball na to. Balik na natin yung dalawang board. Tapos ito dinugtong na natin Focus ka kasi. Ayan, ito nakadugtong na yung wire papunta dito. Ayan, kung saan yung linya ng clip. Ayan, nakadugtong na yan. Ayan yan dyan, papunta yan dyan. Kasi yung socket nito, wala nang laman. Tinanggal nila. Ngayon, nakabit na natin itong dalawa talaga. Pati itong isang channel. Tapos may speaker na yan. Goods naman yung bias nito Ngayon, nung una kasi kapag i-on mo, sumasabay yung clip hindi signal sa pagkindat. Ngayon, pansinin nyo. Wala na, di ba? Signal na lang. Sa wakas, nadali din. Grabe yung paghihirap ko dito Tiyagain lang talaga ang pinaka-importante dyan. Tiyagain lang. Okay, laptop natin gumagana. Ngayon, channel 1 yan. Channel 2. Hindi na umilaw diba? Okay na. Ganun lang muntik-muntikan na talaga ako sumuko. Sabi ko kung hindi ko madali, hayaan na lang. Itanggalin ko na lang talaga or putulin ko lang talaga yung linya na to. Kahit pa paano nakita naman natin. Hindi lang din ako sure kung nasa factory ba yung problema or may gumawa na ng iba na kasi may hinang parang tagal na baka sa factory talaga siguro. Okay? Ayun Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Haba na yung video natin. Pasensya na kayo kung medyo paputol-putol yung video natin kasi kahit ako nga hirap na hirap muntik-muntikan na nga akong sumuko dito Pero kahit pa paano, nagawa naman natin ng paraan. Meron pa tayong susunod dito, yung CE30 naman ni Bossing. Mukhang malala rin yun. Naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang kung paano mag-repair na mga tulad dito Trident C18. Okay. And then dahil lumabot ka sa part na video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, target ko nga sabi ko sa inyo, sana maka 100,000 subscriber tayo ngayong taon. Sa tulong nyo, sana pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung subscribe ka muna, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.